Bago tayo magpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na taga-subaybay, Cyrus David Cortez, Rolly Viterbo, Arnolfo AD, at Juday Imya, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 4261. Swoosh! 10 minuto ang nakalipas, ang masamang enerhiya na lumabas mula sa katawan ni Leona ay biglang naglaho. Pumalakpak si Harvey ng kanyang mga daliri, at lumayo bago ihipan ang usok sa kanyang bibig sa ligtas na distansya. Nang mawala ang lahat sa hangin, ngumiti siya. Tapos na lahat. Magpahinga ka lang ng ilang minuto at maaayos ang paningin at enerhiya ni Miss Foley. Bam! Mabilis na itinulak ni Gisela si Harvey at tumakbo papunta kay Leona, na nagbabalak panasan ang cinnabar sa mukha nito. Hindi pwede. Pak! Matagal nang nakahanda si Kyrie, agad niyang pinatama ang likod ng kanyang palad sa mukha ni Gisela, na siyang pumihil sa huli. Sumigaw si Gisela sa sakit, at natambas sa lupa. Mabilis siyang bumangon ulit, tinatakpan ang kanyang mukha. Masama ito, napakasama nito, kailangan mong panasan ang cinnabar mark. Pak! Sa pagkakataong ito, lumapit si Reese at sinampal si Gisela sa mukha. Muli, agad na natambas si Gisela sa lupa. Bakit mo ako sinampal, Tito? Punong-puno ng hinanakit si Gisela. Ginagawa ko ito para sa pinsan ko. Hindi natin dapat hayaan siyang gamutin siya. Masasaktan si Leona. Alam niyang wala na siyang pagkakataon sa puntong iyon, pero hindi niya matanggap na mawawala lang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang bahay ay nagkakahalaga ng $15 milyong pagkatapos ng lahat. Napakaganda sana kung makuha niya iyon. Kahit na siya ang dalaga ng Deep Sky Corporation, wala siyang ganoong kalaking pera. Para sa kanya, ang $15 milyong ay isang napakalaking halaga. Dati, ang bahay ay magiging sa kanya kung pababayaan niyang mamatay si Leona, o kumuha ng ibang tao para iligtas ito. Ngunit dumating si Harvey sa tamang oras. Dahil doon, ang kanyang mga plano ay ganap na nasira. Wala na siyang pagkakataon kung mailigtas talaga ni Harvey si Leona. Hindi niya matanggap na mawawala ang lahat ng kanyang pagsisikap ng ganun-ganun lang. Ano sa tingin mo, tanga ako? Natawa ng malamig si Reese. Alam na ni Leona at ako ang balak mo. Basta't maganda ang trato mo sa amin, hindi namin aalintanahin kung hindi mo lampasan ang linya. Magkamag-anak tayo pagkatapos ng lahat. Ngunit, napakawalang hiya mo. Ayokong ilantad ka dahil ang tanging gusto mo lang naman ay ang bahay, pero hindi ko inakalang hahayaang mamatay ang pinsan mo para lang doon. Ngayon, tuluyang tumaliwas si Reese kay Gisela. Sapat na ang pagiging ganid mo, pero huwag mo akong sisihin kung magiging malupit ako kung magpapatuloy ka sa pagiging masama. Agad na dumilim ang ekspresyon ni Gisela. Hindi niya inakala na nalaman ni Reese ang kanyang mga plano. Pagkarinig nito, mabilis na nag-apoy si Castile. Siya ang nagsabi sa akin na gamutin si Leona, Lolo. Sinabi niya na kung maililigtas ko si Leona, sasama siya sa akin ng isang buong taon pagkatapos niyang makuha ang bahay. Kung hindi, mabibigyan niya ng magandang impresyon si Master Foley. Sasama siya sa akin ng isang buwan pagkatapos noon. Hindi mo ako masisisi, Lolo. Kasalanan niya lahat ito. Sa narinig, nag-init ng gusto si Rodney. Sinampal niya si Castile sa mukha, galit na galit at hindi makapaniwala. Walang kwentang bata, gagamitin mo ang natutunan mo para sa isang masamang babae na tulad niya. Umalis ka ngayon din. Ayoko nang makita ka ulit. Sa sobrang galit, sinipan ni Rodney si Castile papalayo. Si Reese ay malamig na tumingin kay Gisela, na halos nawalan na ng kulay sa mukha. Hayaan mong sabihin ko sa'yo ito ng isa pang beses. Huwag mong akalaing makukuha mo pa ang bahay sa puntong ito. Ibibigay ko na ito kay Sir York Imbes. Hindi mo pwedeng gawin ito. Hindi matanggap ni Gisela ang ganitong pagkatalo. Paano mo magagawa ito? Magkamag-anak tayo. Si Harvey ay tagalabas lang. Bakit mo ibibigay sa kanya ang bahay? Hindi ito tama. Iyan ang akala mo. Malupit na natawa si Reese. Ibibigay ko ito kahit kanino na gustuhin ko. Hindi mo pwede. Hindi nga marunong si Harvey sa geomancy.
Sigaw ni Gisela ng buong lakas. Hindi niya kayang iligtas si Leona. Hindi niya kaya. Bago pa niya matapos ang kanyang salita, nanlaki ang kanyang mga mata sa labis na pagkagulat at hindi makapaniwala. Dahan-daang tumayo si Leona, ang mga dating blankong mata niya ay nagsimulang gumalaw. Nakakakita na ako. Totoong nakakakita na ako. Si Leona ay umiiyak sa kaligayahan, nanginginig ang kanyang boses. Akala niya ay magiging bulag siya habang buhay. Ngunit binigyan siya ni Harvey ng isa pang pagkakataon sa buhay. Huwag mo munang gamitin ang mga mata mo. Ngumiti si Harvey sa kanya. Magpahinga ka lang muna sa upuan mo sa loob ng ilang araw. Sabihin mo sa iyong lolo na bigyan ka ng mga eye drops. Tandaan mong kumain ng masustansya. Babalik sa normal ang iyong paningin sa loob ng 3 araw. Tungkol naman sa iyong kaalaman sa geomancy, magagamit mo pa rin ito basta't hindi masyadong komplikado. Ang mga mas advanced na teknik, pwede mo nang pag-aralan kapag lubos kang nakabawi. Nakinig si Leona sa mga salita ni Harvey na tila wala sa sarili. Hindi niya akalaing maibabalik ni Harvey ang kanyang paningin. Mas mahalaga, maaari pa rin siyang mag-aral ng geomancy pagkatapos ng lahat. Ang mga ganitong kakayahan ay tila hindi kapani-paniwala. Kinikit ni Leona ang kanyang mga mata habang patuloy siyang nakatingin kay Harvey, unti-unti siyang nagkaka-interes kay Harvey. Si Kyrie, na nararamdaman ito, ay agad na niyakap ang braso ni Harvey na may maingat na ekspresyon. Ayaw niyang magkaroon ng isa pang karibal, pagkatapos ng lahat. Nang makita ni Gisela na bumalik na sa normal si Leona, kinagat niya ang kanyang mga labi at sinubukang umalis ng tahimik. Alam niyang wala ng dahilan para manatili pa siya. Ngunit habang papalayo na siya, biglang nagsalita si Harvey ng kalmado. Ipaabot mo sa iyong mangmang na kapatid ang aking mensahe. Kung patuloy niyang haharasin ang aking sister-in-law, wawasakin ko siya. Tigilan mo ang pagpapasikat, Harvey. Sigaw ni Gisela. Hindi ka kailanman patatawarin ng Deep Sky Corporation. Umalis siya sa lugar ng galit na galit. Walang ipinakitang emosyon si Harvey, kung patuloy na may masamang plano ang magkapatid na Miller tungkol kay Cynthia, wawasaki niya sila ng walang alinlangan. Tungkol naman sa Deep Sky Corporation, wala siyang pakialam sa kumpanya mula pa noong una. Biglang natauhan si Reese pagkatapos ng mga pangyayari. Sir York. Hindi ko makakalimutan ito, bulalas niya habang mabilis na lumapit kay Harvey. Ang isang bahay ay hindi sapat para masuklian ang aming utang na loob. Nakapagdesisyon na ako, ikaw na ang magiging guro ko mula ngayon. Gagawin ko ang lahat ng ipag-utos mo. Pagkatapos ay lumuhad si Reese sa harap ni Harvey. Narinig ni Harvey ang mga salitang iyon at hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Pumunta siya roon para bumili ng tindahan. Hindi para kumuha ng mas maraming estudyante. Sapat na sabihing, tuso ang matandang lalaki. Pagkatapos nyun, naging abala si Harvey. Ipinasa ni Reese ang bahay sa pangalan ni Harvey at tumanggi siyang tanggapin ang bayad. Patuloy niya itong tinatawag na guro, habang tinatanggihan ang bayad. Walang magawa si Harvey. Napabuntong hininga siya at sa wakas ay tinanggap si Reese bilang estudyante at itinuro sa kanya ang lahat ng nalalaman tungkol sa aklat ng mga pagbabago. Naramdaman ni Reese na parang tumama siya sa loto. Nagpasya siyang huwag ng manggamot ng iba hanggat hindi niya natutunan ang lahat ng aral ni Harvey. Samantala, nanatili si Rodney sa Fortune Hall. Pagkatapos makakuha ng mas maraming payo mula kay Harvey, masaya siyang nagkulong sa kanyang sarili muli. At sa ganoong paraan, 2 geomancy masters ang nawala sa isang gabi. Maraming mga kliyente sa Golden Sands ang hindi makahanap ng makakatulong sa kanila. Makalipas ang ilang araw, ganap nang gumaling si Leona. Ang kanyang mga kakayahan at talento sa geomancy ay kahanga-hanga. Hindi nag-atubili si Harvey na ituro ang lahat ng kanyang nalalaman sa kanya. Higit sa lahat, itinuro niya sa kanya ang tungkol sa geomancy na may kinalaman sa mga tirahan. Plano ni Harvey na gawing master si Leona sa larangang iyon bago siya bigyan ng posisyon sa Golden Estate. Sa ganoong paraan, magkakaroon pa rin siya ng karanasan kahit hindi na umiral ang kumpanya. Sapat na sabihing, matagal ng plano ni Harvey ang lahat para kay Leona.
Maraming tao ang bumisita sa Fortune Hall sa prosesong iyon. Maliban sa ilang espesyal na kaso, mas maraming tao ang dumating upang alamin ang kanilang maswerteng araw at mapabuti ang kanilang mga tahanan, pati na rin ang iba pang maliliit na problema. Dahil mas naging abala si Harvey, sinabi niya kay Rodney na tawagan si Castile para tumulong. Sa isang banda, gusto ni Harvey na bayaran ni Castile ang kanyang mga pagkakamali. Sa kabilang banda, ito rin ay isang pagsubok para sa kanya. Matapos ayusin ang lahat ng mga bagay, sinabi ni Harvey kay Cliff na magpadala ng ilang mga koponan upang i-renovate ang Fortune Hall. Ang Evergreen Capital Group ay hindi dalubhasa sa larangang ito, ngunit marami silang mga talento dahil sila ay sangkot sa iba't ibang negosyo. Agad na dinala ni Cliff ang ilang mga designer upang suriin ang lugar. Iginiit nilang i-renovate ang lugar nang hindi inaalis ang orihinal na disenyo, upang maging mas marangya ang buong lugar. Hindi nagtagal, maraming mga manggagawa ang dumating at nagsimulang magtrabaho. Araw-araw na dumadating si Cliff, suot ang puting safety helmet, upang bantayan ang operasyon para makuha ang pabor ni Harvey. Vroom! Habang pinag-aaralan nina Harvey at Cliff kung paano ayusin ang mga marble floors. Isang puting van na Buick ang dumating sa sandaling iyon. 8 tao ang bumaba sa van, mukhang mayabang at mararangal. Isang magandang babae ang namumuno sa kanila. Tumawa siya ng malamig bago sinipa ang counter gamit ang kanyang mataas na takong. Sino ang namamahala rito? Lumabas ka ngayon din. Tumawa ng malamig ang kanyang mga kasama at nagsimulang ibagsak ang mga materyales sa gusali. Matinding tumingin si Cliff sa kanila. Nang siya ay maghahanap na ng tulong, kumaway si Harvey upang pakalmihin siya bago lumapit sa babae. Ako ang namamahala rito. Ano ang problema? Sinipat ng babae si Harvey bago tumawa ng may pangungutya. Ang pangalan ko ay Mary Hall. Ako ang direktor ng Miller's Robin Supplies. Nakakuha ka ba ng pahintulot ko bago ka magsimula ng operasyon dito? Pahintulot mo. Tumawa si Harvey. Nagtitinda ka lang ng mga materyales sa gusali, pero akala mo parang nasa gobyerno ka. Napakalayo nito sa sakop ng awtoridad mo, hindi ba? Paanong nagawa mo? Sigaw ni Mary, hindi mo ba alam ang mga patakaran dito? Ang bawat pagkukumpuni at negosyo sa transportasyon dito ay pag-aari ng Robin Supplies. Lahat ay dapat magpaalam muna sa amin bago gumawa ng anuman. Paparusahan namin ang sino mang bibili ng sarili nilang materyales at magkukumpuni ng mag-isa. Naiintindihan mo ba ako? Binagsak ni Mary ang lamesa na may mapagmataas na tingin. Siyempre hindi. Anong kinalaman ng pagkukumpuni ko sa inyo? Sagot ni Harvey. Muling tumawa ng malamig si Mary. Talaga bang hindi mo naiintindihan? O nagkukunwari ka lang? Nagiging malinaw ako sa sinabi ko. Kung nagkukumpuni ka sa teritoryo namin, alinman sa bibilhin mo ang aming materyales at kukunin ang aming pag-aproba bago ka magtrabaho. O magbabayad ka ng multa na $150,000. Pumili ka. Nagbigay ng sinya si Mary sa isang tauhan para ibigay ang listahan ng presyo ng mga materyales sa gusali. Masyadong mahal ang mga materyales nyo. Makakabili ako ng 10 beses na mas mura. Sabi ni Harvey matapos tingnan ang listahan. Hindi rin ako magbabayad ng multa nyo. Umalis ka na dito. Hindi ka namin tinatanggap dito. Oh, hindi ko inaasahan na makakasalubong ako ng ganito kasuwail ngayon. Muling tumawa si Mary. Hindi ka bibili ng materyales sa amin, at hindi ka rin magbabayad ng multa. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para gawin ang mga bagay na yan? Alam mo ba ang magiging kaparusahan mo sa lahat ng sinasabi mo? Siguro sabihin mo na lang sa akin, sagot ni Harvey, na tila interesado sa kanyang sasabihin. Madali lang, gigibain namin ang lugar mo. Tumawa si Mary, na may pandidiri sa kanyang mga mata. Simula ngayon, huwag mo nang isipin na magbukas ng negosyo dito. Ngumiti si Harvey. Ano, gagamit ka ng dahas dahil hindi umubra ang salita. Ngumiti rin si Mary. Tama na ang usapan. Pumirma ka sa kontrata at kunin ang materyales namin. O magbayad ka ng multa. Kung wala kang pipiliin sa dalawa, sisirain namin ang buong lugar mo ngayon.
Maniwala ka, walang mangyayari sa akin kung gagawin ko yun. Nagbigay ng sinya si Mari sa tauhan niya para itapon ang mga dokumento sa harapan ni Harvey para pirmahan. Kasabay nito, itinaas ni Mari ang baba niya na may mapagmataas na ekspresyon, tila kumbinsido na hindi siya susuwayin ni Harvey. Kinuha ni Harvey ang mga dokumento at pinunit ito nang walang kahit anong pag-aalinlangan. Umalis ka na habang maganda pa ang mood ko, babalan ni Harvey. Napatigil ang ngiti ni Mari. Naiinis na ako, bata. Sigaw niya. Tumawa ng malamig ang isa sa mga tauhan niya matapos makita yon. Mapapahamak ka dahil doon. Agad siyang tumawag ng numero pagkatapos. Kailangan ko ng tulong para sirain ang isang lugar. May isang hangal dito na hindi alam ang ikabubuti niya. Lalong tumigas ang ngiti ni Mari nang marinig ang sinabi ng tauhan niya. Ipinulupot niya ang kanyang mga braso at tumingin ng masama kay Harvey. Pwede mo pang ayusin ang problema kung dadalhin mo na ngayon ang pera. Kung hindi, malalagot ka. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 4265. Si Harvey ay ngumiti. Okay lang yan. Hindi rin naman ako gaanong sanay. Gusto kong makita kung sino ang sisira ng lugar ko mamaya. Papakita ko sayo. Si Mari ay malamig na tumawa, at wala siyang balak pilitin si Harvey na pumili. Narinig ang ugong ng mga makina sa labas. Isang arroganting boses ang umalangaw. Sino sa inyo ang nagsasamantala sa pinsan ko? Maraming tao ang gustong mamatay sa panahon ngayon, ha? May isang taong sumipa sa pintuan ng sasakyan. Magsalita ka. Sino ka? Hindi ako lumalaban sa mga taong walang koneksyon. Isang binatang may suot na salamin ang bumaba ng mayabang, kasunod ang 8 tao sa likuran niya. Alam mo ba kung sino ako? Tanong ng lalaki na may malamig na tawa. Nasa Newgate Chamber of Commerce ako. Ang kuya ko si Kellan Ruiz. Masamang kamatayan ang sasapitin mo kapag nilabanan mo siya. Umaasa akong natatakot ka sa pangalan. Kung hindi, maghanda ka ng mamatay. Pagkarinig sa mga salitang iyon, tiningnan ni Mari si Harvey at tumawa ng may kasamaan. Tapos ka na talaga, Kellan. Ang Newgate Chamber of Commerce. Kalma lang nang umiti si Harvey at hindi man lang tinignan ang lalaki. Gusto mo bang malaman ang pangalan ko? Ako si Harvey York. Bam! Napatid ang lalaki at bumagsak ng nakadapa sa lupa. Sir York. Sambit ng lalaki habang nanginginig matapos bumangon. Habang si Mari at ang kanyang mga tauhan ay nagulat, ang mga astig na tao ay sabay-sabay na lumuhad nang makita ang mukha ni Harvey. Ang mga gangster na dati ay matapang, ngayon ay takot na takot. Kinikit ni Harvey ang kanyang mga mata, ngunit siya ay nakangiti. Ako nga, kaya paano haharapin ng Newgate Chamber of Commerce ang ganitong sitwasyon? Alam ba ni Kellan na nagpapakita ka ng ganito? Papasensya na, Sir York. Patawarin niyo po ako. Desperado ang lalaking may suot na salamin na makuha ang loob ni Harvey. Nagkamali lang talaga kami. Nagkamali, na nandito kayo para durugan ako. Totoo pong nagkamali lang. Wala kaming balak na gawin ang ganon. Nandito kami para magdala ng mga gamit pang konstruksyon. Narinig namin na magre-renovate ka, kaya nandito lang kami para tumulong, sagot ng lalaki na may pilit na ngiti. Ganun ba? Lumapit si Harvey at inalis ang suot na salamin ng lalaki. Isa nga siya sa mga tauhan ni Kellan. Hindi masama, hindi ko inaasahan na alam mo, sabi ni Harvey habang tinatapik ang mukha ng lalaki. Kailangan naming i-renovate ang banyo. Gusto kong linisin niyo yan. Bibigyan ko kayo ng pagkain at matutuluyan, kaya siguraduhing maganda ang gagawin ninyo. Makakaalis kayo kapag tapos na ang banyo. Ipapaliwanag ko na lang kay Kellan. Naiintindihan mo ba? Ngumiti si Harvey habang itinuturo ang pampublikong banyo na hindi kalayuan. Malapit nang maiyak ang lalaki nang makita ang mabaho at sira-sirang banyo. Huwag kang mag-alala, Sir York. Sumagot siya nang may pagkatakot habang tinatapik ang kanyang dibdib. Hindi namin bibiguin ang Newgate Chamber of Commerce.
Tara, mga tol, linisin na natin ang lugar na to. Ang mga mandirigma ng Newgate Chamber of Commerce ay mabilis na tumakbo patungo sa banyo. Si Mari at ang iba ay lubos na nataranta. Hindi nila matanggap na walang silbi ang mga manlalaban-laban kay Harvey. Hindi masama, binigyan mo ako ng mga libreng manggagawa dito. Hamalakhak si Harvey, may gusto ka pang tawagan. Kailangan ko ng maraming tao dito. Si Mari at ang iba ay hindi tanga. Sa paghusga sa sitwasyon, alam nilang may kakaibang pagkakakilanlan si Harvey. Lahat sila ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin, kunwari ay hindi narinig ang sinabi ni Harvey. Matapos tingnan ng mga mata ni Harvey, nagnganga ang mga ngipin ni Mari at ikanaway ang kanyang kamay. Aalis na kami. Ang iba ay tumalikod, naghahanda sa paglabas. Ano ito? Ano sa tingin mo ang lugar na ito? Pumunta ka dito para takutin ako at e-delay ang trabaho ko, tapos aalis ka ng ganun-ganun lang. Sa tingin mo ba magagawa mo lang ang lahat ng gusto mo dito? Napangiti ng mahina si Harvey. Ano ba ang gusto mo? Napakagat ng ngipin si Mari. Pumunta ka roon at hukayin ang lahat ng dumi sa loob ng 3 buong araw, at pakakawalan kita. Magiging mabait ako. Bibigyan ko ang lahat ng pagkain at lugar na matutuluyan. Lahat kayo ay kailangang magtrabaho ng 16 na oras lamang. Ngumiti ng mahina si Harvey. Napaluha si Mari matapos marinig ang mga salitang iyon, nahuhumaling siya sa kalinisan. Sa tingin mo ba matatakot mo ako dahil lang sa may kaunting gangster sa tabi mo, bastard ka? Bulalas ni Mari, mabangis na tumitig kay Harvey. Ako ay kabilang sa Robin's Supplies. Mabuti pa bitawan mo kami ngayon din. Hindi mo kakayanin ang mga kahihinatnan kung hindi mo gagawin. Mga kahihinatnan, ngumiti si Harvey, at nag-wave ng kamay. Si Cliff at ilang iba pa, na naghahanda, ay umahan at sinimulang basagin ang van. How dare you, mga bastard! Hinding-hindi ka hahayaan ni Young Master Robbins na makatakas dito. Natakot si Mari, ngunit hindi pa rin siya sumuko. Young Master Robbins, takot na takot ako, ngumisi si Harvey, saka nag-dial ng numero. Luka, halika at ilipat ang ilang mga kagamitan sa gusali para sa akin. Nagtawanan si Mari at ang iba pa. Akala nila nagpapanggap lang si Harvey. How dare he get someone like Young Master Robbins to move supplies for him? Anong biro? Sino siya sa tingin niya? Wala pang 10 minuto, lumitaw ang isang G-Wagon at pumaroda sa harap ng pasukan. Pagkabukas ng pinto ng sasakyan ay mabilis na natisod si Luka papunta kay Harvey. Kailangan mo ba ako, Sir York? Maglilinis ako ng banyo kung iyan ang gusto mo. Natigilan si Mari at ang iba pa. Hindi sila makapagsalita ng kahit isang salita. Isang bagyo ang lumipas kaagad pagkatapos. Ginamit ni Harvey si Mari at ang kanyang mga gangster upang linisin ang banyo. Hindi siya nag-abala na sabihin kay Luka ang anuman, ngunit nagsimula siyang magtrabaho sa paligid ng lugar na may pulang helmet din. Noong panahong iyon, nakahanap si Harvey ng ilang bakanteng oras upang maibalik ang kakayahan ni Cliff na magparami gamit ang kanyang geomancy arts. Kinabukasan, napuno ng pasasalamat si Cliff. Naturally, maaari niyang kumpirmahin na ang pamamaraan ay gumana pagkatapos ng gabi bago. Si Castile ay lubos na humanga. Mas lalo siyang nakaramdam ng sigla habang tumulong sa tindahan. Ang tanging hiling niya lang ay ipasa ni Harvey ang kanyang mga turo sa kanya. Nagbigay si Harvey ng maraming pointer, at ang geomancy arts ni Castile ay bumuti ng mabilis, hanggang sa puntong kaya niyang hawakan ang mga customer ng mag-isa. Mas malaya si Harvey matapos niyang ipasa kay Castile ang paghawak sa front desk. Dahil dito, nagsimula siyang magplano kung paano akitin ang Evermore. Habang umiinom siya ng tsaa, lumapit sa kanya si Thomas na may dalang 2 tao. Nang mas malapitan, napagtanto niyang sina Sol at Lola ang 2 taong dapat ay nagtatangkang magkaanak sa bahay. Inanyayahan ni Harvey ang 3 na maupo sa paboritong gazebo ni Leona. Matapos puna ng tsaa ang bawat isa, ngumiti siya sa kanila. Bakit kayong 3 ay parang malungkot? May nangyari ba? Agad na lumuhad si Sol sa harap niya.
Paumanhin, Ginoong York, simula niya sa nanginginig na boses. Mabilis na itinaas ni Harvey siya, na may nakakunot na noo. Anong nangyayari? Bakit kayong tatlo ay nandito? Naramdaman ni Harvey na kakaiba ang pagsasama ng grupong ito. Hindi ito tungkol kay Thomas. Mali ang taong kasama ko. Umangit si Lola na karaniwang masigla, ngunit may mapait na tawa. Matapos palayasin ng Golden Estate ang ex-girlfriend ni Thomas, ibinenta ng babae ang bawat detalye tungkol sa kumpanya sa mga kakompetensya, na hindi alintana ang propesyonal na asal. Ang ilang mga kakompetensya ay mabilis na nagbago ng kanilang presyo at tinarget ang ilan sa mga pangunahing ari-arian namin, na nagpilit sa amin na ibaba ang aming mga presyo. Siyempre, hindi ito ang pangunahing problema. Si Sydney ay nangakit sa nangungunang geomancy expert na kinuha namin, at nakuha ang bawat disenyo ng mga commodity houses. Ang pinakamalaking tampok ng Golden Estate ay ang mga bahay naming praktikal, may magandang oryentasyon, at kaunting puleng. Higit sa lahat, ayon sa geomancy expert, bawat piraso ng lupa na pinili namin at pipiliin ay magandang lugar. Sa kabila nito, ang mga kakompetensya namin ay patuloy na nagtatangkang bilhin ang mga lupa na balak naming bilhin matapos ibenta ni Sydney ang aming impormasyon. Nakaipit kami sa dalawang desisyon. Napakataas ng gastos kung magdedesisyon kaming bilhin ang mga lupa na pinili namin dati. Batay sa kasalukuyang presyo, maaaring hindi namin ito mabayaran sa aming sariling buhay. Delikado rin kung pipili kami ng ibang lupa. Matapos lahat, ang mga iyon ay pinili ng geomancy expert na kinuha namin. Mahirap makahanap ng mga lugar na katulad nito. Simpleng sabihin, tuluyan kaming naipit. Maaaring magdusa kami kung magpapatuloy kami. Ngunit kung wala kaming gagawin, maaaring masaktan kami ng aming mga kakompetensya. Naging madilim ang mukha ni Lola. Ang Golden Estate ay isa sa kanyang mga sugal, ngunit naglaan siya ng maraming pawis at luha sa kumpanya. Nakatagpo ng malaking problema ang kumpanya kaagad matapos niya itong ipasa kay Harvey, kaya't nakaramdam siya ng labis na awkward dito. Ang kasalukuyan naming pinakamalaking kakompetensya ay ang Blazer Estate, sabi ni Saul, na nakakunot ang noo. Ang taong namamahala dito ay si Ronnie Lee. Narinig ko na may background siya na malawak sa buong syudad. Patuloy siyang sumusubok na nakawin ang aming mga proyekto, ngunit naisip ni Lola na pigilan siya sa mahabang panahon. Sinubukan niyang gumamit ng mga hindi tamang taktika laban sa amin, ngunit huminto siya nang ilantad ko siya. Hindi ko inasahan na makukuha niya ang confidential na impormasyon ng Golden Estate sa pamamagitan ni Sydney tulad nito. Nangangahulugan ito na lahat ng aming mga hinaharap na plano ay nasa kanyang mga kamay na. Nagmuni-muni si Harvey at inayos ang lahat ng impormasyong natanggap niya. Sa madaling salita, pinili ng eksperto sa geomancy ang mga lupa na bibilhin natin, at ang impormasyong iyon ay mahigpit na confidential. At pagkatapos elect ni Sydney ang lahat ng iyon, ang mga kakompetensya tulad ng Blazer Estate ay nagtataas ng presyo ng mga lupang iyon at pinapahirapan tayo. Sa ilalim ng mga kalagayang ito, titigil ang pagpapalawak ng ating kumpanya. Iyan ba ang sinasabi mo? Oo, tumango si Saul, malamig ang mga mata. Inayos ko ang buong proseso bago dumating dito. Maraming beses na kaming nagbanggaan ni Ronnie, pero ito ay talagang walang hiya. Kakainin niya tayo ng buhay kung gumawa tayo ng maling hakbang. Tumango si Harvey. Ronnie Lee, tumingin si Lola kay Harvey na may paghingi ng tawad. Nakarinig ako ng mga bulong-bulungan na nagbubuklod ang mga kakompetensya ng Golden Estate sa ilalim ng pamumuno ni Ronnie. Sinusubukan nilang bilhin ang mga lupang binibili namin habang pinipilit kaming ibenta ang ating mga lupa sa kalahating presyo. Kung mangyari ito, baka hindi na namin maibenta ang ating mga bahay sa hinaharap. Maaari tayong umasa sa Golden Sands Bank para sa ating mga operasyon sa ngayon. Maaari rin tayong dumaan sa korte, pero sa sandaling mabenta ang mga commodity houses, wala na tayong ibang maibebenta kung hindi tayo makakakuha ng ibang magandang piraso ng lupa. Sa loob ng 3 taon, tiyak na tuluyang babagsak ang Golden Estate. Naramdaman ni Saul ang pag-aalala.
Si Lola ay hindi nakatulog sa mga nakaraang araw dahil sa labis na galit. Sabi niya, nadala ka niya sa ganitong gulo. Hindi lamang nabigo ang kanyang pagbibigay sa iyo ng kumpanya na makabawi sa aming utang na loob, nahatik ka pa sa lahat ng kaguluhang ito dahil dito. Wala nang pakialam sina Sol at Lola kung mabangkaruti ang Golden Estate, dahil hindi naman sila seryoso dito. Hindi nila kailangan ng pera sa una. Ngunit ang dangal ay napakahalaga sa mga tao tulad nila. Kung sa kanilang kagustuhan ay hayaan nilang atakihin ni Ronnie at ng iba ang Golden Estate, magiging katatawanan sila ng bayan sa mahabang panahon. Isinulat ni Harvey ang pangalan ni Sydney sa mesa gamit ang kanyang tsaa. Lahat ng ito ay nangyari dahil sa babaeng iyon. At pinatalsik niya ito matapos siyang ilantad. Sa kanyang ugali, tiyak na ibebenta niya ang kumpanya sooner or later, kahit hindi siya makialam si Harvey. Walang duda, pinabilis ng kanyang pagdating ang buong proseso. Parang nagiging malambot na ako. Pinakunot ni Harvey ang kanyang mga mata bago huminga ng malalim. Hayaan mong ako ang humawak nito, Sir York. Hahanapin ko si Sydney at pagbabayarin ko siya. Sigaw ni Thomas habang pinipigilan ang ngit-ngit. Magkakaroon tayo ng ebidensya sa korte basta't nasa atin siya. Hindi tayo matatalo. Ang mga katulad niya ay tiyak na tatakas pagkatapos kunin ang pera. Kahit mahanap natin siya, hindi natin maaayos ang issue. Sa puntong ito, lahat ay nasa labas na. Dahil itinataas ni Ronnie ang presyo ng mga lupain na dapat sana ay bibilhin namin, hindi basta-basta ibababa ng gobyerno ito ng walang dahilan. Nagbuhos si Harvey ng isang tasa ng tsaa at sumipsap. Kailangan kong malaman ang isang bagay, paano natin malulutas ang buong sitwasyon kasama sina Ronnie at ang iba pa na nasa ganap na pagkatalo. Ibinigay kay Harvey ang Golden State, pero ito pa rin ang kanyang unang negosyo sa lungsod. Nagdesisyon siyang magbigay ng kaunting dagdag na pagsisikap. Masama kung mapag-usapan ang kanyang unang negosyo dito na maging kabiguan. Una, kailangan nating pasukin sina Ronnie at ang iba para tigilan ang pag-atake sa Golden Estate. Kapag pinabayaan ng gobyerno ang tumataas na presyo, ang lahat ay babalik sa simula. Hawak ni Lola ang kanyang tasa, pero hindi siya makainom ng kanyang tsaa. Iyon ay imposibleng mangyari. Ang mga tao tulad ni Ronnie ay hindi basta-basta susuko pagkatapos makatagpo ng magandang pagkakataon. Ikalawa, kailangan nating mabilis na makahanap ng mas magagandang lupa at baguhin ang ating mga paraan sa pagmamarket ng ating mga produkto, na nagbibigay sa atin ng mas magandang pagkakataon na makontrol ang merkado. Sa ganitong paraan, mapapalampas ng ating mga kakompetensya ang kanilang pagkakataon. Sa kasamaang palad, karamihan sa mga pangunahing lupa sa lungsod ay nabili na. Ang mga hindi pa nabibili ay halos mga basurang lupain. Mahihirapan tayong magpatuloy sa ganitong landas. Parang umiikot ang ulo ni Lola. Siyempre, maaari rin tayong magkaroon ng iba't ibang estratehiya. Halimbawa, maaari tayong magsimulang bumuo ng mga resort at hotel. Ang problema ay kapag binago natin ang ating direksyon, ibinibigay na natin ang lahat ng ating kontrol sa merkado ng mga bahay sa ating mga kakompetensya. Hindi ko maaring pahintulutan na mangyari iyon. Si Lola ay isang taong mayabang. Hindi niya maiwasang huminga ng malalim. Maghanap ng bagong lupa at bumuo ng mas maraming produkto. Nag-isip si Harvey sa sitwasyon. Palaging naghahanap ang mga kumpanya ng magagandang piraso ng lupa batay sa geomancy, di ba? Tama, pero sobrang taas ng pamantayang iyon. Hindi lamang dapat malinis ang lupa, kailangan ding napapalibutan ito ng bundok at tubig upang maituring na magandang bilhin. Muling huminga ng malalim si Lola. Sayang at kakaunti na ang lupain na ganoon ngayon. Ang pagtingin sa mga walang occupant na lupa ay walang silbi rin. Kung ikaw ang nag-a-appraise ng mga lupa, makakagawa ka ng malaking benta. Hindi naman ganon. Pinadiliman ni Harvey ang kanyang mga mata. Mayroon ka bang mapa ng Golden Sands? E-circle mo ang mga lupain na hindi okupado para sa akin. Marahil makakahanap ako ng angkop na lugar na tugma sa mindset ng kumpanya. Natigilan sina Sol at Lola. Agad nilang kinuha ang mapa at nag-drawing ng mga bilog dito. Tumingin si Harvey sa mapa ng sandali,
at napansin ang isang malaking blangkong espasyo sa gitna ng lungsod. Bakit walang tao dito? Tanong niya na may kunot-noo. Nag-isip si Lola sandali. Magandang lugar ito, pero may isang problema. Itinuturing ng gobyerno ang lugar na ito bilang basurahan. Dahil dito, wala nang interes ang sinuman na palawakin ang lugar kahit na magandang spot ito. Kabanata 4270. Nagmumuni-muni si Harvey saglit bago ituro ang junkyard. Dito, basta makuha natin ang lupa na yan, uunlad ang negosyo natin sa real estate. Magiging mga tycoon tayo ng Golden Sand sa isang iglap. Napangiti ng hilaw si Saul. Alam niyang bihasa si Harvey sa geomancy, pero hindi niya inakala na magaling din ito sa pagtatasa ng lupa. Maraming eksperto na sa geomancy ang pumunta sa lupaing iyon. Lahat ay nasira dahil sa tambak ng basura sa lugar. Magiging katatawanan si Harvey sa buong lungsod kung pipiliin niya ang lugar na iyon ng padalos-dalos. Gayunpaman, hindi nang ahas magsalita si Saul dahil may malaking utang na loob siya kay Harvey. Magiging napakalaking kawalang-galang kung magsasalita siya. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong niya matapos mag-isip sandali. Sa madaling salita, pagkatapos nito, tayo na lang ang pwedeng magbenta ng bahay, sagot ni Harvey. Ano ang sinabi niya? Nang marinig ito, napangiti si Saul ng mapait, nararamdaman ang pagkasuya. Tahimik niyang isinumpa si Harvey dahil sa pagpili ng lupang iyon ng walang ingat. Bakit siya pumili ng junkyard para kontrolin ang negosyo ng real estate sa Golden Sands? Napaka-ambisyoso mo, Ginoong York. Natigilan si Lola, at nginitian si Harvey ng pilit. Pareho sila nang iniisip ng asawa niya, iniisip na nagpapanggap lang si Harvey. Sa totoo lang, kahit mga banyagang produkto ay hindi kayang sakupin ang buong negosyo ng real estate sa Golden Sands. Akala nila ay inosente at pabaya lang si Harvey. Hindi maiwasan ni Lola na medyo mabigo kay Harvey. Pumunta siya rito para tingnan kung magagamit ni Harvey ang pamilyang Patel para masolusyonan ang sitwasyon. Hindi niya inakala na gagawa ito ng ganitong kapusukan. Siyempre, hindi rin niya kayang sabihin ang mga iniisip niya. Tama, ipapatinggan ko ito sa mga nakakataas, sabi niya nang may banayad ng ngiti. Kumuha si Harvey ng papel at gumuhit ng ilang mga lugar dito. Tandaan, ipakita mo lang ito sa mga pinagkakatiwalaan mo. Sa tingin ko may isang bagay na gusto natin doon. Naiintindihan ko. Nang makita ang determinadong mukha ni Harvey, wala nang nagawa si Lola kundi kunin ang papel. Hindi na nagtagal pa sina Saul at Lola, umalis agad sila pagkatapos ng pag-uusap. 3:00 ng hapon, tensyonado ang silid-pulungan ng mga nakakataas sa Golden Estate. Maraming mga nakakataas ang nagtipon, na may mga seryosong ekspresyon sa kanilang mukha. Lubos nang nalantad ang kanilang mga plano, at sinadyang tinanggal ang mga lupa na dapat nilang bilhin. Nanganganib ng bumagsak ang kumpanya sa mga oras na ito. Sa kabila ng mahabang talakayan, wala ni isa man ang nakahanap ng paraan para mailigtas ang kumpanya. Suot ni Lola ang kanyang business attire, nakataas ang mga kamay niya habang malamig na tinititigan ang mga nakakataas. Ano, marami kayong opinyon, hindi ba? Bakit wala ni isa man ang makagawa ng paraan para harapin ang problema ngayong nasa bingit na ng kamatayan ang kumpanya? Sino mang makakabuo ng plano para maresolba ang sitwasyon ay makakatanggap ng $1.5 milyong. Kung hindi, aalis tayong lahat dito sa gusaling ito.